Orca. Actually, isa to sa mga diniscuss nila anong nakaraan eh. Tingnan muna natin yung daily chart. I-analyze natin yung ano niya, yung kabuuan. So, turn off ko lang to dito, ganyan. Di ba? Tingnan niyo tong candle na to. Saan ka naman nakakita ng market na ganyan kabaliw? This is 144%. Diyan nyo ngayon maa-appreciate yung crypto. 144% yung range ng candle na yan. Parang isipin mo, pingin naman 5%, kahit 5% lang. Pingin naman 5%. Onting kurot lang, onting kurot. So, tingnan natin dito tayo sa N ulit. Okay. Tingnan natin sa 5 minutes. Hindi, 1 hour na lang. Ito muna. Doon sa 144% na yon. Itong candle na to, this is actually 72% in just 5 minutes. In just 5 minutes. Pero kasi parang ang hirap no? Parang trade ala chambang nangyayari. Paano mo naman masasaktuhan yan? Diba? Paano ka naman mapapabili dito? Ito yung chart before that eh. Diba? Paano ka naman? Gawin natin 1 hour. Ito 1 hour chart eh. 1 hour chart. Sige. 1 hour chart. Bagal ng no? Dito tayo. Sa before anything else. Meron pala akong mga wala. Ayun ito yung 1 hour chart niya. Maganda ba to? Parang ang pangit no? Walang may momentum. Parang sino bibili niyan? 'Di ba? Bibili niyo ba 'yan? Meron ba sa inyong bibili nito, guys? Please type me, bibili mo 'yan. Wala. Hindi nga. The next candle, kaboom. Pa-detachment ka pang nangyayari, may mga pa-detachment ka pang nalalaman kap. Nung sinasabi mo? Detachment, walang detachment. Pero sige, for the sake of detachment purposes, tignan lang natin to. Iano lang natin, appreciate lang natin kung gaano kaganda tong crypto market. Pero double-edged sword, Pwede ring gaano ka pangit kasi volatile. So this is what we call volatility. So, ayun ang isang pinagkaibahan ng stock market sa crypto. Ito, very volatile. Diba nangyayari talaga yung mga ganyan, mga wonders na ganyan, one day wonders. Alas 12, nasaan ka nung alas 12? Diba? 60% nag-close, Diba? Pinapatagal ko lang yung airtime nitong kandila na to kasi paano ka talaga Parang Tignan, padamihin natin yung candle. Ito 5 minutes lang yan. In just 5 minutes nangyari ang mga yan. Dito tayo sa Y para yung RD lang. In just 5 minutes. Tagal mag-load So, meron tayong mga kandila doon. Hindi rin kita kapag logarithmic May detachment ba? Pucha, sige, analyze natin. May detachment ba na naganap? Dito, isa ka dyan. Dito, parang meron din dito. Boom. May detachment ba na naganap? Detachment dito muna tayo sa... So, ito yung create niya. Okay? Ito yung magnitude of effect nitong blue. Okay? This is the blue breakout points. Hindi na lang natin masyadong pinpoint accuracy, pero para lang makita nyo. Kitang-kita naman Ito naman yung magnitude of effect nung red. Tama ba? Ngayon, sinong mas malakas? Doon sa dalawa. It looks like mas malakas yung blue.
Kasi meron tayong malaking detachment dito. Ito drawing ko with itong ano na to. Ayun oh. Ito, naka-attach pa to sa blue, itong candle na to. Naka-attach pa siya sa blue. Ito, naka-detach na siya sa blue. Yung tail niya sa ilalim. And then creating a gap, ano. Imagine niyo mga invisible buyers tong mga to. Itong blue na to, itong part na to. Gawin ko na nga siging green. Gawin ko na tong green para ano, mga invisible buyers to. Na waiting na ma-fill yung orders nila. So nag-order na yan. Oy, order ako, magbid tayo. O presyo right now is 2.40 something. O magbid tayo sa 2.80, nagbid tayo sa 2 pesos, baka bumaba pa yung presyo, ganun siya, no? So until nag-consolidate lang yung presyo. So tingnan natin tong on the point of detachment, ano. Actually meron akong trade dito. Gusto niyo ba makita yung trade? Meron akong trade dito. So, yung trade ko is ito. Nandito. 5-minute chart to, no? Nandito. So, tignan lang natin yung detachment and exactly lalagyan ko lang ng line dito. Tapos gagawin ko lang tong dito yung entry point. Dito sa mismong dito sa mismong kandila na to. Now, kung gusto kong i-ano lang natin is yung kasi meron isang tanong, I forgot if it's marked or ano. Yung pag trail stop. Ayun. Pag trail stop. So magpa-plot ako dito ng ano. Ito, temporary support. Okay? Temporary. Kulay blue. Yan, imagine na ano lang yan. Pero kasi, kung mapapansin nyo dito, meron ng detachment dun sa prinat kong temporary support. Tama ba? Meron na siyang detachment dun. Ito. So, ayan yung pwede kong bantayan kung mabe-break ba siya. Okay, kasi pataas Pataas yung trade eh. Diba pataas? Nakita nyo naman yung magnitude of effect ng blue and yung magnitude of effect ng red. Okay? So, pataas yung trade. So, medyo bibilisan lang natin. So, i-extend ko lang to. Okay? So, dito, meron tayo ditong parang box na nagaganap na, no? Merong consolidation na nagaganap dito. Tapos, pero ito yung ano, no? Ito yung support na binabantayan natin. Nagko-consolidate siya. Ngayon, lalagyan ko rin dito ng resistance for sa body ko plinat. Ayan, body. Para lang makita ko kung may breakout na nagaganap. Okay, pero so far, ang layo na ng presyo doon sa supports. Okay? And then medyo malayo-layo na rin yung presyo doon sa entry point. Ito yung entry point eh. Siguro i-extend ko to. Extend right. O, di ba? So trailing lang ano, in an uptrend, it's very important to trail yung mga higher lows or yung mga lows ng mga candle or mga lows ng mga boxes. Ayun ang nagdo-drawing ng uptrend sa crypto. Di ba sabi natin pag uptrend, it's defined as higher high, higher lows, higher high, higher lows. Tama ba? Pero sa crypto, mas titignan nyo yung higher lows. Mas importante yung higher lows kaysa sa higher highs. Kasi may mga times, nadidilaan lang to. Kasi pag nag-breakout dito sa red, higher high na yun. Tama ba? Kahit weak yun eh. That's already a higher high. Pero sometimes dinidilaan lang yan. May weak lang dyan na parang, pag sinabing didilaan, lalagpas lang ng onte, tapos magko-close din pababa.
Pero wag kayong, it's something na hindi nyo dapat ikatakot. Kasi ang babantayan nyo is yung mga lows. So dito, para meron tayong low dito, di ba? Meron din tayong another low dito. Di ba? Meron din tayong another low dito. Yung mga higher lows eh. And then, kino-control drag ko lang Ayan, siguro dito, ayan, may another higher low dito. And kung mapapansin nyo, kahit yung mga lows ng mga candles, meron din. Ayan, mga higher lows. Mapapansin nyo ba? So, para malaman natin na meron pa momentum. So, ayan yung mga lows na babantayan natin. Okay? So, itong low na to is still intact. Okay? Intact din to. Intact tong mga lows na to. Itong low na to is na-break, na-break na. Na-break na itong low na to. Pero, if we're going to plot a box, kung mapapansin nyo, pa-plot lang tayo ng box, basic boxing, bullish pa rin yung formation niya ng mga boxes. Okay, so sabi ko nga, even though, tingnan nyo yung mga wicks. Yung mga wicks, So, every candle dyan, hindi kayo dapat matakot na, uy, may wick. Di ba? Nag-close dito. Ito, kunyari mag-breakout, tapos dito pala nag-close. Hindi kayo kailangan matakot dyan kasi ang kailangan yung bantayan is yung mga lows. Okay, as long as intact yung mga lows. So, ito, there's another higher high. Dito dito sa Pero ito talaga yung ultimate high eh. So, gusto natin siya mag-breakout dun sa red. Okay, kasi nga, yung magnitude of effect nitong resistance na to is hanggang dito lang as compared sa magnitude of effect nitong bulls. Okay, ito yung blue. Ito yung bulls. So bullish pa siya. Meron pa itong buong to, itong nangyayaring to na meron pang detachment na nagaganap. Ito, naka-detach. Gawin ko tong blue. Ayun nag-detach pa. So ibig sabihin meron pa mga unserved na mga buyers. Ito pag may nag-buy dito, unserved yan, unserved. Ito, this is the new low. Ito yung presyo ngayon, ito na. So, unserved din kung kunyari nagbid ka near here. Ito, kung nagbid ka dyan during this time, unserved. Puro mga unserved. And then, ang mapapansin nyo, new high. Nag-new high siya. And look at the MAs, yung EMA band. Itong 10 and 20 EMA. Dumidikit na siya dun sa presyo. Compressing. May compression or meron ng squeeze. Ano ibig sabihin ng squeeze? Tinutulak niya pataas yung presyo. So, yung ultimate higher low na kailangan yung bantayan is yung EMA band din. Di ba pwedeng ayaw mo ng magbantay ng per candle, ang bantayan mo na lang is yung EMA band. So, as long as the EMA band is rising, it will push the price up. Sabi ko nga kanina, di ba dun sa introduction, magkasunod lang yan eh. So, merong mommy shark at merong baby shark eh. Di ba? So, dynamic. Mapapansin nyo na yung support natin dito is static lang. Hindi gumagalaw. Kaya kailangan natin pagalawin. Pinapagalaw natin ng ganyan. So, in other words, ito, mga previous supports na to, ito yung pinaka immediate support. So, ito, pero untouched to. This is also, by the way, baka nakakagulo sa inyo to. Gawin ko lang tong green. Ngayon, meron tayong new high. Okay? May new high na tayo. So, itong nangyayari dito, this is what we call inside wave. Okay? Inside wave or internal RD. Pumasok na doon sa box yung MA to push the price up. Taborin ko na nga to. To push the price up. So, pinupush niya pataas yung presyo hanggang nag-breakout. Hindi na naka dun sa pressure. Hindi na kinaya yung buying pressure. So, higher low. Tignan nyo, ito yung 10 EMA. Higher low. Yung 10 EMA yung binabasa ko. Okay. So, ito dito, itong 10 EMA ba na to, itong orange line is higher than this.
10 EMA. Yes, definitely. Kasi may value yan eh. Every point is merong value. Ito yung actually yung value ng EMA. 2.61 at this time. Yan ito, 2.61. Ito naman yung 20 EMA, 2.529. So, kailangan yung 10 EMA, tumataas yan as the price goes higher. So, tingnan, 2.6. Tingnan natin 10 EMA, 2.622. 2.632. 2.642. So, tumataas ba siya? Tumataas ano? Higher. 2.647. So, tumataas lang yung ano, by value. Kahit hindi nyo kasi pwedeng mali yung tingin mo eh. Di ba? Parang, ay, hindi pa higher low yan. Dito mo na lang tignan sa values. May values yan. If you will, point anywhere din, dito, like for example, point tayo dito, may value yung 10 EMA dito. Ay, ayun oh. Hindi ko alam kung kita nyo eh. So, yung value right now is 2.654. Ito, may value to. Nandito. Dito yung siya titingnan. May value na lalabas dyan. 2.654 and 2.582. Please type kita if nakita mo yung value. So, if medyo scientific ka, dyan mo tignan. Kailangan rising yan. If medyo, ayun naman ang purpose ng indicator, hindi na natin tingnan, kailangan tingnan yung mga values, dito nyo na lang tignan sa visual representation ng ano. Di ba mukha naman siyang if I'm gonna turn this off, kita naman na rising yung EMA band natin, tama? Tinurn off ko lang yung presyo, rising siya. So, balik natin. Tanggalin natin yung mga shenanigans. So, dito meron na tayong bagong box, and which is naka-detach na siya doon sa mga supports natin na ito, naka-detach na tong box, itong low nito, naka-detach na to. Naka-detach dito sa support. Yung presyo right now is medyo dumedetach na dun sa red, sa previous breakout point. So, yung breakout point na natin ngayon is here. Ay, sige, wag natin tanggalin yung dito, yung support dito, wag natin tanggalin. So, role reversal. Now, itong red, detachment. So, in other words, may pullback. Ibig sabihin, merong red doon. Magnitude of effect. Diba? Ito yung magnitude of effect ng red. Ayan yung resulta niya doon sa price. Okay? Yung naging effect niya doon sa price. And then, okay, so naka-attach pa rin sa blue. Uy, anong nangyari? Okay, so ito, nagtatry, So again, during this time, tingnan nyo mabuti, Yung mga ganyan na mga merong wicks can cause, candle wicks, can cause you, anxiety, or pwedeng kung ano-ano ka ng mga candlestick pattern, ng mga nabasa mo sa Google, ay, bearish na to. Wag nyo masyadong i-overthink yon. Kasi ganun ang galawan dito sa crypto. May didilaan lang yung new high, tapos magi-stabilize sa higher low. Ayun ang definition ng uptrend dito. Okay? So, in other words, yung low dapat yung binabantayan natin. Yung low. Ito yung mga lows natin. Boom, boom. Ito, wag nyo masyadong tingnan yan. Titingnan nyo lang yan kapag gusto nyo mag-sell on strength. Okay, kapag ka-green yan, green to during this time nag-weak lang Pero during this time, green yan. So, inabot to. Kung willing ka nang mag-sell when happy, edi okay lang. Pero if you're going to trail stop this, pwedeng ang trail stop mo, ano ibig sabihin ng trail stop? Ito yung the ultimate sabi nga nila, di ba, the trend is your friend except at the end where it bends. So pag sinabing trail stop, ito yung hopefully makabenta ka doon sa kung kailan mag-bend yung trend, which is in this case, ang tinitignan natin na trend is yung 10 and 20 EMA band. So kapag ka nag-breakdown na siya sa 10 and 20 EMA band, ibig sabihin nag-bend na yung trend. Ibig sabihin nag-reverse na yung presyo. Nagigets ba yan? Please type gets if nagigets. So ang trail stop is, okay, so, paano gumagana yung trail stop? I-zoom in lang natin. So, meron din kasing question sa inyo about trail stop. So, meron tayo ditong trail stop dito sa box, sa higher low. This is a, trail stop.
trail stop. So, sabihin na lang natin na ano, HL, higher low, trail stop. Or yung box bottom, or HL, or box bottom. Now, kung mapapansin nyo, yung 10 and 20 EMAs nandun din. So, pwede rin tayong maglagay ng trail stop. I-ano lang natin siya dun sa, hindi ko lang kung nakikita nyo yung 20 EMA, ano. Yung kulay light blue, or yung cerulean. Wow! Cerulean. Kapag ka 64 ang crayons mo nung bata ka, kapag ka mayayamanin ka, meron kang cerulean. Okay, so ito yun, ano. Kulay blue. Or light blue. This is, pwede mo rin tong gawing trail stop. Ano ibig sabihin ng trail stop? You sell when price breaks down sa 20 EMA. And syempre, pwede rin yung 10. Pwede rin yung 10. Okay? So, this is the 10. So, tinututok ko sila dun sa EMA. Tinututok ko sa EMA. Yan. So, ito, nakatutok siya dun sa 10 EMA. Ito, nakatutok siya doon sa 20 EMA. Ito naman, nakatutok to sa, ano. So, sabi ko kanina, di ba? Static lang. So, itong higher low, itong box bottom, this is just static. Pero itong 20 and 10 EMAs, i-move natin yan as the price goes higher. Ayun ang kinagandahan. Ayun yung kinagandahan sa, when you use the EMAs or the moving average, any moving average is a trail stop. So, tataas yan. So, mapapansin nyo, itong 10 EMA, tumaas na siya. Nandito siya kanina. Ngayon, nandito na siya. Tama ba? Ay, nandun na siya. Ito, tuurong natin ngayon yung trail stop. Ito yung urong natin yung trail stop. Now, yung low ba ng box is nagbago? Hindi. Hindi naman nag-new high eh. Ayan, dyan pa rin siya. So, yung profit mo, ito, kunyari ganito, no? Yung profit ko, oh, wow. Yung profit ko, kala mo naman kung sino, ano? Hindi, kasi pinag-aralan nga natin yung trade, ano? Yung profit is, syempre, kunyari ito 20%. Gawin ko tong text. Bakit? Ayun. 14. Para makita nyo lang, ano? Para makita nyo. So, 20%. So, ayun, nandito siya, ano? Kapag ka nag-trail stop ako, dito sa 10 EMA, bababa yung profit ko. 12% na lang. Tama? Ang beauty kasi na, ang kinagandahan sa trail stop, pwede mo siyang masakyan talaga yung trend and magbebenta ka lang kapag katapos na yung trend. Okay? Pero makakasakay ka sa uptrend. Ibig sabihin, kasi pwede naman ako magbenta anywhere here eh. Tama ba? Kung nagbenta ako anywhere here, ang kita ko lang is 7.5%, di ba? Ito. Ayan, 7.5%. Pero dahil gusto kong mag-trail stop, or gusto kong i-follow, yung ano, ngayon, ang presyo ngayon is dapat dito, ano, iurong natin para hindi nakakagulo. At current price, ito yung current price. Ang kita na nung trade is 17.58. Okay? Gross. And, syempre, kapag nagbenta ako dito sa 10 EMA, well, syempre, hindi naman yung sasakto. Pwedeng, pag sinabing breakdown, kailangan medyo mas mababa, ano? 12%, mga ganyan, nandiyan na lang yung kita. Kapag nagbenta ako dito sa 20, 9% na lang. Kapag nagbenta ako dito sa ano, sinulit ko talaga, 8% na lang. Kapag bumalik dyan yung presyo. Okay? So, ayun yung trail stop. Nagets ba yung trail stop? Yung kung paano ka magbebenta. If you want to ride the trend na nasa lower time frames, please type gets if nagets yung trail stop. So, ito, tingnan nyo to. 17% yung kita at this point. 17%. Pwede kong kunin na yun.
Pwede kong kunin na yun. Pero what if kasi tumaas pa yung presyo? Pwede pa rin naman ako magbantay. 'Di ba? What if tumaas pa yung presyo? Now, pero syempre, dapat behind the scenes, kaya kong tanggapin na kapag trail stop yung pinili kong exit, dapat willing ako to take profit kahit 12%. 'Di ba? Kahit 10%, kahit 8%. Ang tawag ko dito, silver medalist syndrome. May mga nagti-trail stop kasi na masama pa ang loob, kumita na. Ano ba yung silver medalist syndrome? Yung silver medalist, kunyari sa Olympics, para makakuha, sabi nila, mas masaya pa raw yung bronze kaysa sa silver medalist. Bakit daw? Kasi yung bronze, kailangan niyang manalo para makuha niya yung bronze. Yung silver medalist, kailangan niyang matalo para makuha niya yung silver. So even though mas mataas yung rank ng silver kaysa sa bronze, mas masaya daw yung bronze kaysa sa silver. So yung silver, pag nakakuha ka ng silver, ay number 2 lang ako, tinalo ako ng gold. So parang ganito yun, ano? Kunyari, dito, nakita mo sa sa cellphone mo, sa PC mo, na meron ka ng 20.93% nakita. At current price, nakita mo na 17.81%. Malaki-laki pa rin, kahit papaano. Now, if nag-trail stop ka, 13 mga nandito na lang, 13 point something percent or 12 point something percent. Ibig sabihin, pwedeng isipin ng isip mo na, ay, sayang yung mga sayang yung nawalang profits. 'Di ba? Ito yung nawalang profit eh. Ito yung nawalang sige, natin compare. Ito dapat 17.7%. May nawala na 4%, Pag dito ko nag-trail stop, 9%, ay 10%, may nawala na 7%. Pag dito ka nag-trail stop, may nawala na 8.46%. Now the question is, kaya mo bang gamitin tong trail stop as your exit? Knowing na kaya mong i-endure yung ganitong klaseng merong nawawala dun sa profit mo. Pero this will also ensure na masasakyan mo yung trend pataas. Tignan natin. Let's say kunyari, si Jason. Sabihin natin si Jason, nagbenta na siya dito. Kap. Ma-acting, Kap. Okay na ako dito. 17.7%. Happy na ako. Malaki na yan. Kasi, at saka malapit ako sa resistance, Tatakot ako. Nagkakamot pa ng utong, Ganun pa. Dapat sa resistance ka Sabi mo kasi detachment ganyan. Pero okay na ako. Diba? Profit is profit. Walang problema, Jason. Walang problema. Sabi naman ni Precious, Kap, magti-trail stop ako kahit 20 EMA lang. Kaya kong tanggapin. Wala akong silver medalist syndrome, Kap. I am grateful. Sabi niya, Kap, okay lang kasi ang mindset ni Precious, hindi niya naman to profit yung nawala, di ba? Mayroong difference na almost 4% Kap, hindi ko pa naman yung profit and gusto ko rin talagang masakyan yung trend. Baka tumaas pa. Okay, so sige, tignan natin kung sino yung mas Oo. So ito, red na to. Kunyari, wala na si Jason. Wala na. Hindi, gawin natin black na lang kasi ano na siya. Ay, label. Sana all may label. So, si Precious, tumataas yung niya, 14%. Sabi niya, 10 EMA. Tumataas yung 10 EMA, ba? By the way, okay lang ba na, sige na nga, wag ko nang burahin. 10 EMA ba yung trail stop ni Precious? Ayan. So, nako. Dito na pwedeng mag-take over naman yung silver medalist syndrome kay Jason. Kumita na kanina, nafo-FOMO pa dahil tumataas pa yung presyo.
Nangyari ba yon? Yes. Sayang. Diba? So, dapat, ugaliin nyo, no, yung, ako, sa, when I day trade, meron tayong tinatawag na one and done. Please type one and done. One and done. Isang trade lang, and then done ka na for the day. Isang trade lang na maganda, and then done ka na for the day. If aaraw-arawin mo yan, maraming trades yan in a week. So, one and done. Yung second trade, pwede pag-isipan mo, pero hanap ka lang is one good trade for the day. So, one and done. Huwag nyo na kayong ma-FOMO. Kapag ganyan, close nyo na yung TradingView, close nyo na yung Binance. Meron nga akong kilala. Ayun na nga. Meron akong kilala, nagko-close, nag-uninstall. Binance na rin ng Bybit, nag-uninstall ng TradingView sa phone. Eto na. Si Precious, no, ito yung presyo, no? Ito yung presyo ngayon. Pero yung 10 EMAs nandito banda. Now, alam din ni Precious na may potential siya na magbenta na kaya ako. 44% versus 20%. Now, kapag ka nagpa-parabolic, pwede kayong mag-change ng strategy. Ito, this is called a parabolic breakout eh. Ano ibig sabihin natin? Ibig sabihin ng parabolic in this context? Too fast, too soon. Sorry. Too high, too soon. Parang ganon. Masyadong mataas and masyadong mabilis. Too high, too soon. Masyadong mataas and masyadong mabilis. Ibig sabihin, nagkaroon ng anomalya, ito yung unang galaw eh. Pero sobrang nag-detach siya sa EMA. So ito EMA detachment. Ang layo ng diferensya. 44% to 20%. Kasi hindi lang natin makita yung EMA eh. Hindi lang natin makita eh. Pero hindi na kayo, hindi responsive. Pero yan na lang muna. Nandito eh. 2.881. Diba? So, na kay Precious, kung magsisell on strength, ito yung sell on strength. Sell when the candle is green. Tail stop kasi is sell on weakness. Sabi natin, sa momentum trading, isang rule na kailangan yung isulat and palaging tandaan, sell when you want, not when you need to. Sell when you want to, not when you need to. Ayun ang disadvantage ng trail stop. Kasama mo yung mga sellers na magbabagsakan. In other words, sa trading kasi, ang tawag nila, stairs up, elevator down. Pag pataas, mabagal. Kapag kapababa, mabilis. So imagine, sumalangit na yung kaluluwa ng mga imagine parang ozone disco. Okay, that's a good analogy. Ozone disco, nag-uunahan palabas ng exit yung mga tao kasi nagkakasunugan na. So sorry for the analogy, pero that's yung best analogy na I can think of right now. So ozone disco. So in other words, kapag ka nagkakabagsakan na, baka hindi ka makabenta. Baka yung volatility din is masyadong mabilis yung pagbagsak. Baka imbes na makabenta ka sa 2.9, ma-execute yung order mo sa 2.7 na, mga ganun, or 2.7, 2.6, 2.5. Yung one big red candle. So, pwede kayong magbago ng strategy during this time kapag ka biglang nagparabolic, long candle, too high and too soon. Bakit natin sinabing too soon? Kasi 5 minutes lang nangyari to. Tama ba? This is 5-minute candle. 5 minutes lang nangyari tong. This is 19% by the way. 19% candle to in just 5 minutes. Okay? So, diyan kayo pwedeng and then tumaas pa siya. So, ang naging potential ni Precious, by the way, tinatawanan na ni Precious itong si Jason. Jason kasi umalis agad eh. 70%. Pero pero maganda yung mindset ni Jason, wala siyang silver medalist syndrome. One and done na siya. Okay? So, wag ka nang titingin. So, ang naging potential ni Precious is 58%. 58%. Now, nag-close dito, pwede pa rin umalis si Precious. Nakikita niyo yung volatility. Kung si Precious,
ito yung roller coaster of emotions ni Precious. Nakita niya yung portfolio na nag 58% and then nandito sa baba nitong black candle na to, nakita niya na nag 28%. And right now, nasa 39% yung kita niya. Now, pwede niyang ipilit dahil sabi niya naka-detach pa naman itong candle na to dito sa red. Pwede niyang ipilit. Ang trail stop niya, na sabi niya kanina is 10 EMA. By the way, umusog na yung 10 EMA, nandito na sa taas. Yung 20 EMA, nandito na rin. So, umusog na. Yan. Ito. 23%. The ultimate circuit breaker ni Precious. Sabi niya, basta pagka trending pa naman to. I want to ride the trend until at the end where it bends. Diba? Tuloyin ko na to para maganda yung natin. Okay? So, let's take a look at the next few candles. So, detachment pa rin. Okay? So, ang nakikita na ni Precious sa portfolio niya ngayon is 43%. Pero dahil buo ang loob niya na magte-trail stop siya, which is 10 EMA ang trail stop niya, which is nandito, ayan, nandyan, 26% na lang yung kikitain niya. Ito yung entry point ha. Ayun yung entry point, ayun. Okay? So, tinitingnan lang, tumataas yung 10 EMA, tumataas. Ayun. So, na-break ba yung 10 EMA? Yes or no? Na-break ba yung 10 EMA? Yes or no? Na-break ba siya? Yung 20 EMA is nandito na. Nakita nyo ito, yung previous higher low. Static lang, nandyan lang siya. Not yet. Very good. So, ang willing na si Precious. Now, alam niyang hindi siya makakabenta rito sa mismong pinpoint kasi ilalagay niya yung order niya, yung limit order niya. Siguro kahit dito, breakdown ng 20 EMA. Diba? So, between Jason and Precious, mas mataas na ngayon yung pwedeng kitain ni Precious. 27% versus Jason 17%. Pero the question is, magkakaroon ba ng silver medalist syndrome si Precious? Kasi nakita ni Precious na tumaas ng 58% yung portfolio niya. Magiging grateful ba siya doon? So, kailangan mag-break. Tignan natin kung nag-break the next candle. Paano yan? Lumawit lang. Hindi totally nag-break. Pero kung automatic siya na limit order, na-hit na siya. Sabihin natin na-hit na si Precious dito. Yan. Kasi lumawit na eh. Diba? Diyan siya nag-limit order eh. Diba? Diyan niya minove yung trail stop niya. Baka ma-FOMO ka na, Precious. Diba? Baka ma-FOMO ka dyan. Na kasi, ay sayang, bakit ako nagbenta? Bili kaya ako ulit. Ayun ang mali. Bili ka ulit, kakabenta mo lang. Ano yun? Wala man lang reset, wala man lang tayo-tayo, wala man lang inom ng tubig, o, di ba? Wala eh. Bibili ulit. Wait lang ah. Tignan muna natin yung mga kung gaano ka-flawed yung mga ganong klaseng re-entries. The reason kung bakit ka nagbenta dito is because nakita mo yung selling pressure, nakakita ka ng resistance, nakakita ka ng mga detachment, etc. Alam mong bearish na yung coin for you based on your analysis. That's the reason. And then, isang kandila lang, bullish ka na ulit. Ano yun? Pwede ba yun? Diba? I-reanalyze mo na lang muna. Diba? And wag kang magpadala sa impulse. Hindi pa pwedeng in just one candle. Yung next candle, bullish na ulit yung coin. Ganun. And meron ka ng self-doubt na mali ba yung ginawa ko. Ganyan. Diba? Wag ganun, guys. Kasi, so ito gawin natin tong black. Ito yung kita ni Precious. Gawin natin tong black. Black din to. Okay. So, parehas na walang trade. Ganyan. So, ngayon, pero nagko-compute si Precious, Ito na yung nasa isip ni Precious, yung little boys niya. Ay, kung dito ako nagbenta, 33% yung kinita ko sana. Meron ng ganun, may ganun palang ugali. Pucha, may ugali ka pala, Precious. May ganun palang ugali, Wow! Tingnan natin next candle.
op, maliit lang, okay lang. So, wala pa masyadong, sabi niya, ay, kung nakabenta ako dun, no, sa week, sa top. Imposibleng makakabenta kayo, guys, sa ganyang klaseng mga galawan. At mo, siguro sa mga closing, pwede, pero yung mga ganyan na masasaktuhan nyo yung mismong mga tops and, imposibleng mangyari yun. Bihirang-bihirang nangyayari yun. Ayun yung mga, ayun na. So, dito, medyo kampante na si Precious. Kasi hindi naman nag-break. Ang pinaka heartbreak ni Precious is pag nag-breakout. Pag nag-breakout. Kasi dito siya nakabenta eh. Ayun, no? Okay? Pag nag-breakout. Dun yung heartbreak niya. Pero pag gusto ni Precious na matalo na din yung iba. Okay. Parang umalis na ako. Kailangan lahat ng mga susunod is talo na. Okay, so yung mga nag-20 EMA trail, tingnan nyo mabuti Ay, sige na nga, dito na lang. 20 EMA trail stop, na-hit na rin sila. Tama ba? Nakita nyo ba sila? Ayun, no? Nag-break na. Ito yung 20 EMA trail stop. So, medyo masaya-saya ngayon si Precious kasi mukhang it looks like tama pala yung decision niya na mag-trace. Buti na lang, nagbenta na ako. So, nakikita nyo na yung emotions, ano? So, ito, na-hit na rin yung 20 EMA trail stop. And then, what happened in the next few candles? Tumataas. Pero, wala na. Nakabenta na. Ayun, tumaas pa pala hanggang dun, no? 5-minute chart. Okay. So, ito na yung naging presyo. Nagko-consolidate lang. So, wala pang masyadong heartbreak na nagaganap dito sa kay Precious. So it looks like tamang desisyon. Tamang desisyon ni Precious na magbenta doon. So yung 20 EMA trail stop, nakita nyo nandito. Okay, so si Jason, nag-sell on strength dito na whipsaw. Nari lang. Si Precious, nag-trail stop dito. And then, nilalagyan ko ng red para mabura ko na to. Ito, intact pa, Diba? Pero, parang tapos, ang lalim naman yan. Kung diyan ka isipin mo, kung dito ako nakabili, matahol. Ibig sabihin, alas 11 na. Kung dito ka nakabili, 8.94%. Huwag naman kayong ganyang parang sinulit nyo naman na. Diba, ang dami nang nangyari. Parang ito yung meron mga students na ganyan, ang ganda nung ang ganda ng portfolio, no? Ay, ang ganda ng journal. May mga green, ganyan, green, 8%, 9%. Tapos kung titignan mo, meron palang mga missed opportunities ng mga ganun, no? Hindi marunong magbenta, hindi marunong magbasa. Kasi the moment na nandito yung presyo, pwede mong i-trail stop, yes. Pero nung nagkaroon na ng parabolic run, na baliw, overextension, na baliw na yung presyo, pwede ka na mag-sell on strength dito. Okay, pwede na kayo mag-sell on strength. So, ito yung dito trail stop yung mga 10 EMA. Dito naman nag-trail stop yung mga 20 EMA. Yan. And then, ito, meron talagang bounce na ganyan. Pero ito yung mga tipong hindi mo na kailangan. Kasi hindi mo naman matatimingan talaga yung market ng, alam mo yun, pagkabenta mo, gusto mo bagsak na agad. Diba? Parang yan, hari ka ba? Mag-i-exist ba yung market dahil sa'yo? Diba? Para sa ikaliligaya mo? Hindi tayo kilala ng market. So, imagine, parang meron lang kukuha lang tayo, mangingisda lang tayo, sobrang daming isda sa dagat, mangingisda lang tayo. Okay? Nagigets ba yung trail stop and yung mga value ng detachments? So ito, naka-attach pa sa MAs, wala pa masyadong parabolic, nag-detach na sa MAs, MA detachment, may parabolic na, ibig sabihin may anomaly, may inefficiency na nangyayari. Anong mapapansin nyo, naka-attach lang palagi sa MAs yung presyo. Okay? Right now, 96%.
Nagko-consolidate. Nagko-consolidate pa. Ito yung trade ko kanina. Ebidensya. And paki-picture na rin para makapag-open kayo ng Bybit. So, nasa ng selling? 5-minute chart. Nawala. Nandito. Ayan. Gawin kong blue Ba't nawala? Nawala yung doon ako nagbenta sa mismong candle na to. After dito, meron tayong resistance dito. Meron tayong resistance, nag-detach na yung price, nag-detach na yung candle. It's time to say bye-bye. So, ayun yung lesson for tonight, detachment. So, simple lang Simple lang, may inabang trinil natin yung detachments dito ng higher lows. Diba? Trinil MA detachment, natutunan nyo rin. So, ito may resistance and then, ganun din yung naging selling. Now, in hindsight, tama naman pala yung naging sell dito. Well, sayang, dapat nandun. Kung nandun, nakita ko, nag 500 something percent 577% yung potential. Pero, sabi sa Bybit, after ko mag-sell, nasa na? 429% lang. 429%. Okay. Tingnan natin, 3 hours ba yun? In just 3 hours. Pwede na pang pangalawang asawa? De, joke lang. Wala pa akong asawa, no? Tama ba? Yung pagkakalagay natin, ayun, buy, sell. Tama naman, Pero basically, yun yung naging mindset. Wala na naman, Tama pa. Error uploaded image. Failed to fetch. Parang pala to kasi may tumatakol kanina na dog, no? Fetch. Habang tumatanda, nagiging daddy joke na rin, Now, ito, ascending pa ba yung MAs dito? Hindi na, no? So, hindi na siya pwedeng i-trail. Nawala na yung naunsamina na, nangasim na. Pero ang galing, di ba? So, yung detachment lang yung naging, doon, lesson natin doon. Especially sa momentum trading, very important na mapansin nyo yung mga ganyang mga detachments sa SNR. Ayun, kapag nakakakita ko ng ganito, alam ko na meron na nangyayari. Di ba? May nangyayari na, mga kapanalig. Yahoo! Di ba? Ayun, nagde-detach na siya. Kasi tagal niya naka-attach Naka-attach. Dito sa blue, naka-attach. Nag-detach ulit. And ayun na. Sobrang nag-detach naman. So ito, naka-attach. Ito, nag-detach na. Pero umattach ulit. Okay?